Iilan lang sa mundo ang mga bansang kasing seryoso ng Sweden sa pagtrato sa kanilang fighter aircraft. Lugar ito na mas mababa sa 100 defense budget ng United States. Isa lang ang tao kada 134 sa China. Wala ang militaristikong autokrasya ng Rusya at halos walang pakikilahok sa mga inisyatiba ng fighter jet ng European Union. Mula sa revolusyonaryong Draken hanggang sa makabagong Viggen, pinatunayan ng Sweden ang husay nito sa paggawa ng mga fighter aircraft na kayang tumapat sa pinakamahusay sa mundo. At sa buong makulay na kasaysayan ng mga Swedish fighter aircraft, iisa lang ang eroplano na tunay na maituturing na obra maestra nito, ang Jacked Attack Spanning 39 Gripen. Mabilis, maliksi, at maraming armas, pumapantay ang Gripen sa pinakamahuhusay na makabagong eroplano. May napakagandang record sa operasyon at presyo na bihirang pantayan ng ibang parehong kalidad na eroplano. 3 dekada ng tuloy-tuloy na serbisyo, lalo pang gumagaling at lumalakas ang Gripen bilang pinakamahusay na non-stealth fighter sa mundo. Ngayon, sisilipin natin ang loob nito. Titingnan ang mga sandatang dala nito sa mga pylons at susuriin ang nakaraan, kasalukuyan, at napakaliwanag na hinaharap ng obra maestrang ito ng inhinyeriyang Suweko. Para matuklasan ang pinagmulan ng eroplano Gripen, kailangan nating ibalik ang oras sa huling bahagi ng dekada 70 upang bisitahin ang isang mundo na talagang kakaiba kumpara sa alam natin ngayon. Noong panahong iyon, ang bansang Scandinavian na Sweden ay nanumpa sa isang patakarang militar na pinanghahawakan ng 2 pangunahing haligi, mahigpit at ganap na neutralidad sa militar at ang prinsipyo ng tinatawag na total defense. Sa kabila ng Cold War sa kanilang paligid, hindi pumapanig ang Sweden sa alinmang panig sa pamamagitan ng pagsali sa NATO, pagiging bahagi ng Soviet Union o pagpapanatili ng iba pang formal na alyansa sa Washington o Moscow. Hindi rin sila papayag na mangyari ang digmaan sa kanila kung gugustuhin ng alinmang panig. Upang mapanatili ang neutralidad laban sa mas kalapit at hindi gaanong bihasang Soviet Union, inuna ng Sweden ang pagtatayo ng malakas at teknolohikal na sandatahang lakas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Layunin nito ay hindi pigilan ang Sweden na matalo sa harapang laban sa makinarya ng digmaan ng Soviet, na tiyak na magwawalis dito sa huli. Sa halip, ang layunin ay gawing napakamahal ng pagsalakay sa Sweden para sa sinumang mananakop na hindi na ito magiging sulit sa kanilang pananaw. Para sa layuning iyon, kinuha ng Sweden ang responsibilidad na hindi lang bumili, kundi magdisenyo at gumawa ng malawak na hanay ng mga kagamitang pandigma at lalo na ng mga eroplanong pandigma. Pagkatapos ng Tunan at Lansen na nagdala ng jet era sa Stockholm, inilabas ng Sweden ang una nitong kahanga-hangang fighter, ang Draken. Binanggit natin ang Draken hindi lang para sa kasaysayan, kundi para ipakita kung gaano kaaga nagtakda ng pamantayan ang Sweden sa makabagong disenyo ng fighter. Nang nagsimula itong gamitin noong 1960, ang Draken ang naging unang tinatawag na Double Delta Combat Aircraft na naging operational sa buong mundo. Unang combat aircraft na nakagawa ng Cobra maneuver at unang supersonic eroplano sa kanlurang Europa. Ang sumunod na Viggen na inilabas noong 1971 ang unang mass-produced na eroplano na gumamit ng canard na pakpak. Ito ang unang nagdala ng digital central computer. Kaya't ito ang pinaka-advanced na warplane noon. Noong huling bahagi ng 1970-S at simula ng 1980-S, ipinakilala sa mundo ang mga bagong eroplano tulad ng F-16 ng Amerika at MiG-29 ng Soviet. Dahil dito, naging malinaw sa Swedish Air Force na kailangan nila ng sarili nilang bagong fighter jet kung gusto nilang sumabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya noon. Kung magsisikap ang Sweden gumawa ng bagong fighter aircraft, anuman ang bagong kagamitan nila, hindi lang ito dapat kayang lumipad. Kailangang mapanatili ang teknolohikal na pamana, mataas na performance at kakayahan sa labanan na bantog sa Swedish Air Force. At kailangan itong gawin iyon hindi lang para sa pambansang dangal. Para sa Sweden, ang pagdevelop ng ganitong advanced at maging makabagong kagamitan ay may kaakibat na kapalit. Kapag sinusubukan ng bansa ang ganito, isang beses lang silang pwedeng magtagumpay. Pinopondohan ng Sweden ang mga proyekto nito nang mag-isa. Kaya nitong tustusan ang napakalaking gastusin na kailangan para makapag-develop at makagawa ng sariling fighter jet, pero hindi madalas at hindi rin sabay-sabay o higit pa sa isang pagkakataon. Hindi lang iyon, kundi kung sakaling hindi magampanan ng bagong fighter ng Sweden ang tungkulin nito gaya ng inaasahan, maiiwan ang Sweden na halos walang depensa laban sa mga makabagong teknolohiya ng kalaban. Hanggang sa magkaroon ng pondo,
madisenyo, at magawa mula sa simula ang isang bagong fighter. Ang layunin ng mga pinununo ng Sweden sa bagong eroplano ay mapantayan ang pinakamagagandang makabagong eroplano noon. Naghahanap sila ng fighter jet na kayang umabot ng Mach 2 at may dalang makabagong armas at teknolohiya. Mula sa fly-by-wire controls, radar tracking, kaalaman sa labanan, paggamit ng bagong aerodynamic design at materyales, kailangang matugunan nito ang maraming kinakailangan para magampanan ang tungkulin bilang makabagong fighter ng Sweden. Kasama ang pagiging multi-role na sasakyang panghimpapawid at paggamit ng mas murang single-engine na disenyo nang hindi nababawasan ang lakas. Sa huli, kailangan din itong ma-optimize sa paraang masisiguro na kaya nitong lumaban sa mga uri ng labanan na inaasahang sasalihan ng Sweden. Ibig sabihin, kailangan nitong makalipad at lumapag gamit ang maiikling bahagi ng Swedish freeway na pansamantalang landing strip at base sa krisis. Dapat din itong madaling gamitin para sa pagsasanay ng mga batang conscript at madaling ayusin ng mga baguhang mekaniko. Kaya rin itong mabilis maghanda mula sa isang combat mission sa susunod. Dahil ang mga eroplanong ito ay para agad maipadala sa bansa at magtanggol ng mga lugar sa maliliit na grupo sa anumang maaaring maging huling depensa ng teritoryo ng Sweden. Tinutukoy ng bansa ang ilang disenyo mula sa AB, tulad ng attack aircraft na Saab 38 at mas advanced na Viggen na A-20. Pati na rin ang mga alok mula sa ibang bansa. Inalok ng mga Amerikano ang F-16 at ang FA-18 at ang pinaunlad na F-20 Tiger Shark, habang inaalok naman ng mga Pranses ang Mirage 2000. Sa huli, pinili ng mga Suweko ang Jacked Attack Spanning. 39 isang single-seater na may front canards at maliliit na pakpak sa ibaba at likod ng cockpit. Dagdag pa, ang disenyo ay sadyang ginawang aerodynamically unstable na kayang kontrolin ng piloto gamit ang fly-by-wire technology. Nakuha ang pangalan nitong Gripen mula sa pampublikong paligsahan sa Suecia na nangangahulugang Griffin, isang nilalang na kalahating leon at kalahating agila. Inilabas ang prototype ng Gripen noong 1987, wala pang 5 taon mula nang simulan ang disenyo at development. Hindi ito lilipad hanggang 18 buwan pa ang lumipas habang inaayos ng mga gumawa nito ang mga issue sa flight controls nito. Noong Disyembre 1988, pinalipad ni test pilot Stig Holmström ang bagong fighter ng Sweden sa unang pagkakataon. Hindi naging madali sa kahit anong paraan ang proseso ng flight testing. Ang pagbagsak ng prototype ay nakasugat sa isa pang test pilot at nagdulot ng mahigit 1 taong pagkaantala. Pagkalipas ng ilang taon, nasira ang isang airframe sa aerial display sa Sweden pero ligtas ang piloto. Hindi natapos ang flight testing hanggang mid-1990 at mas tumagal bago nagpasya ang Sweden sa armas ng eroplanong iyon. Pero sa kabila ng mga aberya, nagpasya pa rin ang Sweden na ang Gripen ang magiging daan ng hinaharap. Mukhang maayos lahat ng issue sa paglipad. Habang inaabot ang panahon bago mailagay sa produksyon, naglabas na ang Saab ng matagumpay na mga variant. Pinalitan ng mga bersyong C at D ang mga bersyong A at B na sinimulan ng Sweden. Kilalang tinatawag na Turbo Gripen. Ang mga bersyong C at D ay may kakayahan ng in-flight refueling, onboard na oxygen regeneration, modernong avionics, at marami pang iba. Hindi naging madali ang proyekto ng Gripen. Ang mga pagkaantala, sobrang gastos, at mga unang pagbagsak nito ay nagbigay ng impresyon na parang patay na agad ang eroplano pagdating pa lang. Habang ang isang iskandalo ng panunuhol ay nagdulot ng malaking problema sa pampublikong imahe sa kanilang bansa. Noong huling bahagi ng dekada 90, dumami ang miyembro ng Swedish Air Force dahil sa unang batch ng Gripen at wala nang ibang sumunod kundi kahusayan mula noon. Tulad ng karamihan sa mga makabagong eroplanong pandigma, dumaan din ang Gripen sa ilang pagbabago sa disenyo sa paglipas ng panahon na nagbunga sa kaso ng Gripen. May 3 pangunahing bersyon, AB, CD, at EF. Simple lang, laktawan natin ang detalye ng A at B dahil upgraded na karamihan nito. Titingnan natin ang stats ng C at D, ang Gripen na pinakamarami sa mundo. Ang haba ng Gripen ay 14.7 metro o halos 49 na talampakan. Para sa single-seater na C variant, bahagyang mas mahaba ang 2 upuang D. Ang pakpak ng Gripen ay 8.4 na metro ang lapad o 27 at kalahating talampakan, na nagbibigay dito ng bahagyang mas maliit na itsura kumpara sa F-16 ng Amerika o J-10 ng China at mas maliit na katawan kumpara sa F-15 o Su-27 ng Russia. Kapag walang laman, tumitimbang ito ng halos mas mababa sa 15,000 libra.
6,800 kilo ito, may maximum take-off weight na higit doble. 14,000 kilo o 31,000 libra. Sa bigat na ito, kayang magdala ng Gripen ng hanggang 5,300 kilo o 11,700 libra ng kargamento, depende sa dami ng krudo. Isa itong single-engine na fighter na umaasa sa isang Volvo turbofan engine na may afterburners na gumagawa ng 18,100 pound thrust ng puwersa kapag umaandar sa pinakamalakas. Habang humahati sa hangin, kayang maabot ng Gripen ang pinakamataas na bilis na doble ng bilis ng tunog habang nasa mataas na altitude, umaabot ng 2,100 mph o 1,300 mph. Sa mas makapal na hangin sa antas dagat, umaabot ito ng Mach 1.2 o 1,000. 470 kph o 913 mph. Ang Gripen ay may combat range na 800 kilometro, 500 milya, na di karaniwan para sa fighter jet na ganito kaliit. Kaya nitong maglakbay ng 3,200 kilometro o 2,000 milya. Habang nasa non-combat flight na puno ang tangke, ang Gripen ay may service ceiling na 15,240 metro o 50,000 talampakan. At kaya nitong tiisin ang 9 na beses na puwersa ng grabidad sa matitinding liko, kapantay ng pinakamagagaling na fighter sa mundo. Sa lahat ng stats ng Gripen, pinakakahanga-hanga ang kakayahan nitong mag-take off at landing sa napakaikling runway. Para mag-landing, kailangan lang ng Gripen ng 500 metro o 1,640 talampakan na diretsyo. Sa take-off, mas kaunti pa, 400 metro o halos 1,300 talampakan lang. Kaya nitong gawin ang mga take-off na ito mula sa iba't ibang uri ng simpleng runway, kabilang na ang mga bahagi ng highway ng mga sasakyan. Gawa ang mga ito para dito at kayang mag-take off at mag-landing kahit may niyebe sa lupa. Pagdating sa armas nito, ang Gripen ay isang mabigat na hamon kahit para sa pinakamagagaling na kalabang fighter. Sa 8 matitibay na hardpoints, ang Gripen ay kayang magdala ng hanggang 6 na short-range air-to-air missiles tulad ng European Infrared Imaging System TAIL, Thrust Vector Controlled American Sidewinder at South African Brazilian. A Darter, kayang magdala ng 4 na Meteor o Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles para umatake ng mga target sa ere na lampas sa visual range. Kasama ang iba't ibang air-to-ground at air-to-ship missiles o iba't ibang uri ng precision-guided at unguided bombs. Para sa reconnaissance, maaaring maglagay ang Gripen ng iba't ibang external sensor pods na gawa sa Sweden, France at iba pang bansa. Habang para naman sa electronic warfare, ito ang naging unang eroplano na gumamit ng expendable radio frequency jammer na dinevelop ng kumpanyang Italyano na Leonardo, na kilala bilang Bright Cloud. Sa likod ng kontrol, maaaring umasa ang mga piloto ng Gripen sa heads-up display at iba pang makabagong teknolohiya o magbigay ng close-range engagements. Kaya ng 27mm revolver cannon ng eroplano ang trabaho. Kilalang-kilala ang eroplano dahil sa dali ng pagpapanatili, dali ng pagsasanay kumpara sa kakayahan nito sa paglipad at sa kakayahan nitong maging handa sa labanan. Sa isang iglap, isang Gripen na pabalik mula sa air-to-air na labanan, pwedeng lumapag, mag-refuel, mag-armas, at mapagsilbihan ng 5 conscript at isang teknisyan. Tapos makalipad muli para bumalik sa labanan sa loob ng 10 minuto. At kahit nakahanga-hanga na ang Gripen C/D, kailangan nating pag-usapan ang tunay na lakas at performance ng pinakabagong variant ng Gripen, ang Gripen E/F. Unang lumipad ang bagong henerasyon ng eroplanong ito noong 2017 at naihatid sa unang pandaigdigang Air Force noong 2021, kaya taglay nito ang makabagong teknolohiya ng ika-21 siglo. Ang bagong eroplano ay kaunting mas mahaba at malapad at inaasahang magkakaroon ng trapezoidal na mga pakpak para mas mapahusay ang kargamento. Ang EF ay 1,200 kilo, 2,600 libra, na mas mabigat kahit walang laman at kayang lumipad na may 2,500 kilo, 5,500 libra, na mas mabigat kaysa di sa maximum na kapasidad. Ang mga pagbabagong ito ay dahil sa bagong makina, General Electric F4 na 114 na kayang itulak ang jet sa mas mataas na service ceiling. Nagbibigay ito ng mas mahabang range dahil mas mataas ang fuel efficiency at mas malaki ang kapasidad ng gasolina kaysa dati. Pero ang tunay na mga pagpapabuti sa E/F ay ang mga armas nito at ang mga teknolohiyang onboard. Hindi lang ito may 10 hardpoints kumpara sa 8 nang nauna, in-upgrade din ang avionics nito sa pamantayang katulad ng 5th generation fighter tulad ng Amerikanong F-35A. May advanced na radar na ngayon ang mga avionics, unang uri na kayang umikot at palawakin ang field of view pakaliwa o pakanan. Di gaya ng dati na nakapirmi lang.
Pinapayagan nitong Gripen na magpaputok at gumabay ng radar-guided missiles tulad ng Meteor sa blind spot ng radar ng kalaban. Habang may sariling radar fix, ang bagong Gripen ay may advanced na electronic warfare, 360 degree battlefield awareness artificial intelligence, at mga kagamitan para mapabuti ang kamalayan ng piloto sa cockpit. Pwedeng i-integrate ang eroplano sa smart na sandata para baguhin o tiyakin ang target kahit na iputok na, habang compatible ang onboard system nito sa NATO. Isa sa mga pinaka hindi napapansin pero napakahalagang katangian ng E/F ay ang tinatawag nitong decoupled architecture. Dahil dito, lahat ng software at hardware na teknolohiya nito ay maaaring gumana ng magkakahiwalay sa isa't isa. Dahil dito, ang mga pangunahing tungkulin ng eroplano ay di gaanong naaapektuhan ng bug o problema sa ibang bahagi ng onboard system. Maaaring palitan o i-upgrade ang mga aplikasyon kapag may mas advanced na alternatibo. Sabi ni Saab, layunin nilang magbigay ng avionics at teknolohiyang napaka-adaptable para makalaban agad ang piloto sa unang araw ng digmaang panghimpapawid. Gamitin ang nakolektang datos para baguhin at i-optimize ang mga sistema at makakuha ng malaking kalamangan. Pagbalik nito sa labanan kinabukasan. Pinakakahanga-hanga sa lahat sa Gripen E/F ay ang mga stealth na katangian nito. Hindi man ito stealth na eroplano, gumagamit ito ng digital na balabal para sa pinakamaliit na radar cross-section sa lahat ng Western na hindi stealth na fighter. At kahit anong kasalukuyang arsenal ng NATO, maaaring mapalitan ito ng KF-21 Boramae kapag ipinakilala na sa serbisyo ng Poland. Gaya ng inaasahan, ang EF ay hindi lang gumagamit ng stealth na katangian. Ang mga onboard na algorithm nito ay kayang tukuyin ang mga bagay na may napakaliit na radar return at matukoy kung sila ay mga ikalimang henerasyong kalaban na may mas mataas na antas ng katumpakan kumpara noong mga nakaraang taon. Sa operasyonal nitong tungkulin, ang Gripen ang pangunahing combat aircraft ng Swedish Air Force. May higit 70 C variant para sa frontline multi-role service ang Sweden, 23 D variant trainer models at kukuha ng hindi bababa sa 60 E at F variants. Kung hindi man higit pa, para sa inaasahang operational force na hindi bababa sa 120 Gripen. Sa serbisyo ng Sweden, ang eroplano ay, sa kabutihang palad, hindi kinailangang lumahok sa alinman sa mga pangunahing pananakop o malawakang digmaan sa kontinente na siyang layunin nito. Bumagsak na ang Unyong Sobyet, sumali na ang Sweden sa NATO, at ang makabagong Russia ay hindi pa handang makipagsabayan sa mga bansa sa Europa sa loob pa ng ilang taon. Dahil dito, hindi pa napapatunayan ng Gripen ang sarili sa tunay na labanan kahit mahusay itong nagpakita sa mga ehersisyo laban sa eroplano ng NATO. Noong mga ehersisyo noong 2006 sa Alaska, nakapagtala ang Gripen ng 10 tagumpay laban sa wala ni isang talo sa mga simulated na ehersisyo, na natalo pa ang ilang F-16 at isang Eurofighter Typhoon. Sa isa pang ehersisyo sa Sweden, isang Gripen ang nakasabat sa 3 F-15C at napabagsak ang 2 sa mga ito. Nagtala ng malaking tagumpay laban sa isang eroplano. May 104 na wala air-to-air kill ratio. Noong 2011 nagpadala ang Sweden ng ilang Gripen sa Libya para sa no-fly zone. Nagtala ng 650 combat missions pagsapit ng Oktubre. Sa ngayon, wala pang Gripen na nakapagtala ng totoong air-to-air kill sa labanan. Gayunpaman, sa kabila ng hindi pa napatutunayang kakayahan nito sa buong mundo, napatunayan ng Gripen na ito ay angkop na angkop para sa mga bansa na hindi naghahanap ng giyera laban sa mga kalaban, kundi naghahanap ng maaasahan at mataas ang performance ng mga fighter jet para sa pambansang depensa. Pagsapit ng 2010, ang Gripen ay nakapagtala ng mahigit 140,000 oras ng paglipad sa aktibong serbisyo nang walang kahit isang insidente ng problema sa makina sa alinmang eroplano. Bagamat ang eroplano ay nakaranas ng ilang insidente ng pagbagsak at pagkawala ng airframe, isa lamang na piloto ang namatay habang lumilipad sa isang insidente noong 2017 sa isang airshow sa Thailand. Maliban sa insidenteng iyon, napatunayan ng eroplano ang maayos na rekord sa pagprotekta sa mga piloto at operator. Samantala, ang mga operator nito sa buong mundo ay nasiyahan sa pambihirang versatility ng Gripen sa paglalagay ng mga armas. Bagamat ang pangunahing disenyo nito ay nilalayong gumamit ng medyo limitadong pagpipilian ng mga missile at bomba, kaya nitong maglagay ng mga armas na galing sa iba't ibang panig ng mundo, depende sa pangangailangan at inventaryo ng international na customer. At kung pag-uusapan ang mga customer na iyon, ang Gripen ay mabilis na naging paboritong karagdagan sa mga Air Force sa buong mundo.
Plano ng Brazil na mag-operate ng 36 EF airframes at posibleng tumaas ito sa mahigit 50 sa hinaharap. Sa ngayon, 11 ang lumilipad sa Thailand na planong gawing 25, samantalang 26 ang ginagamit ng South Africa. May sariling eskwadron ng eroplano ang Czech Republic at Hungary, habang ginagamit ng United Kingdom ang trainer version para sanayin ang test pilot nila. Pinupuri ang Gripen saan man dahil sa ligtas, madaling gamitin, mataas ang performance at versatile ito. Mas kahanga-hanga pa, napatunayan ng Saab na hindi kailangang magkapareho ang Gripen aircraft ng bawat bansa. Mahusay nilang na-modify ang disenyo ng Gripen para umangkop sa bawat customer habang ipinapadala ito sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod pa rito, ang Gripen ay may pinakamababang gastos kada oras ng paglipad at binigyan ng Jane Aerospace and Defense Consulting ng pinakamataas na ranggo sa affordability ng flight hour at halos 50% na mas mababa ang gastos kumpara sa susunod na pinakamurang opsyon, isang partikular na block model ng FDC size. Sa panahon ng pagsulat nito, mukhang papasok ang Gripen sa isang uri ng muling pagsigla sa mga susunod na taon. Noong nakaraan, natalo ito laban sa Eurofighter Typhoon, mga FDC size V, F-35 Lightning at French Rafale. Napunta ang mga kontratang iyon sa ibang mga eroplano dahil sa ilang mga dahilan, minsan ay may kinalaman sa mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Gripen C/D variant na harapin ang mga stealth na kalaban sa labanan ng ika-21 siglo. At minsan naman ay dahil sa inaasahang pagkaluma ng C/D. Ngayon na may EF variant at planong magtayo ng sariling produksyon ang mga bansa gaya ng Brazil, mas kaakit-akit na ang Gripen sa mga kliyente sa buong mundo. Pinag-iisipan ng India na bumili ng hanggang 114 Gripen. Malaki ang posibilidad na kumuha ang Pilipinas ng hindi bababa sa 100 at mga 15 pang ibang bansa sa mundo ang nagpahayag ng interes sa produktong ito. Pinakakapansin-pansin ang Ukraine, kung saan naglaan ang Sweden ng ilang Gripen na handa nilang ibigay para sa layunin ng Ukraine. Tinanggihan ang ideyang ito sa ibang bahagi ng Europa. Ayon sa mga eksperto sa depensa sa kontinente, nahihirapan ang Ukraine matutunan ang F-16 at maglaan ng sapat na piloto. Pero binigyang diin ng mga taga-suporta ng Gripen na maaaring mas mainam na alternatibo ang eroplanong Suweko. Mas mabilis matutunan, mas madaling paliparin, mas madaling imantini, at mas madaling gamitin. Sa war zone, laban sa kapantay o mas malakas na kalaban, mas dapat sanang Gripen ang pinili ng Ukraine bago ang F-16. Gayunpaman, hindi na mababago ng hindsight ang laro ngayon. Habang patuloy na naglalabas ang Sweden ng mas maraming Gripen, nakatutok sila sa hinaharap at may ika-6 na henerasyong fighter jet na dinidevelop ang Sweden na mas advanced kaysa American F-22, F-35 o Chinese J-20. Pagdating nito, inaasahang gagamitin ang eroplanong iyon kasama ang Loyal Wingman drone, may advanced AI at halos hindi matukoy sa radar. Pero kahit matapos pumasok sa produksyon ang eroplanong flight system, mananatiling pundasyon ng depensang panghimpapawid ng Sweden ang Gripen sa mga susunod na taon. At ang Gripen din ang malamang na idagdag ng mas marami pang bansa sa buong mundo sa kanilang arsenal. Ang tibay ng Gripen sa mga hamon ng ika-21 siglo ay nakadepende sa eroplano at piloto nitong patunayan. Kung pagbabasehan ang performance nito ngayon, marami pang dekada sa serbisyo ang obra maestra ng Sweden na fighter jet. Salamat sa panunood.